Ang mga matang umiibig, Chapter 13. Pagkalito matapos, ang halik pagkasara ng pinto ng conference room. Binalot ng bigat ang katahimikan sa pagitan ni Nakara at Elena. Parang naiwan sa hangin ang init ng kanilang halik, ngunit kasabay noon ang malamig na katotohanang nakita sila ni Lucas. Hindi ko alam kung anong mararamdaman, bulong ni Elena nakatingin sa sahig. Hindi ko alam kung dapat ba tong mangyari. Lumapit si Kara, marahang hinawakan ang kamay ni Elena. Ang alam ko lang, totoo ang halik na yon. At kung kailangan kitang suyuin araw-araw para lang paniwalaan mong seryoso ako, gagawin ko. Kahit paulit-ulit, kahit masaktan ako. Pagbalik ng pader, ngunit biglang binawi ni Elena ang kamay niya. Hindi madali to, Kara. Hindi pwedeng halik lang ang puhunan para kalimutan ko ang mga gabing umiiyak ako sa kawalan mo. At si Lucas, anong palagay mo sa kanya? Laruan. May damdamin din yon na tigilan si Kara. Bumigat ang dibdib niya. Hindi ko siya tinuturing na laruan, pero ayokong manahimik lang habang unti-unting lumalayo ka sa akin. Habang unti-unting kinukuha ka niya, hindi niya ako kinukuha. Siya lang ang andyan nung wala ka. Ang selos na hindi kayang pigilan. Paglabas nila ng silid, sabay silang tumuloy sa elevator. Ngunit pagbukas ng pinto, naroon si Lucas, nakasandal sa gilid, tila may hinihintay. Tahimik silang tatlo sa loob. Biglang nagsalita si Lucas, nakatingin kay Elena. Kanina mo pa ako hindi nire-replyan. Nag-aalala lang ako kung okay ka. Sumabat si Kara, malamig ang tono. Wala kang dapat ipag-alala. Maayos ang lahat, ngumisi si Lucas. Talaga lang, mukha namang maraming hindi pa naaayos. Napatingin si Elena sa dalawa, waring nahihirapan sa tensyon na lumulutang sa pagitan ng dalawang pusong parehong humihingi ng lugar sa buhay niya. Pagpapasya ni Elena. Pagkatapos ng araw ng trabaho, pinuntahan ni Elena si Lucas sa labas ng opisina. Ayokong lokohin ka, Lucas. Mahina niyang simula. May parte sa akin na gustong lumapit kay Kara, pero may bahagi ring natutong umasa sa'yo. Kaya hindi ko alam kung ano ang tama, tumango si Lucas, pilit ang ngiti. Hindi ko naman kailangan na agad mo akong piliin, Elena, pero sana huwag mo akong gawing panakipbutas sa sugat na hindi pa rin naghilom. Tahimik si Elena. Dahil sa puso niya, may labanan na hindi niya kayang wakasan. Dahil parehong may hawak na bahagi ng kanyang damdamin si Kara at si Lucas. Ang desisyong hindi madali kinagabihan. Naglakad si Elena sa isang lugar na madalas nilang puntahan ni Kara noong high school. Ang maliit na parke malapit sa simbahan. Doon niya nakita si Kara, nakaupo sa bangko, hawak ang isang lumang litrato nila. Ngumiti si Kara nang makita siya. Naalala mo pa ba ito? Noong araw na to, sabay nating sinulat sa likod ng litrato. Babalikan natin to. Kahit ilang taon pa ang lumipas. Napahigpit ang hawak ni Elena sa bag niya. Naalala ko. Tumayo si Kara, humarap sa kanya. Elena, kung papayag kang simulan ulit ang lahat, kung papayag kang bigyan ako ng isa pang pagkakataon, hindi na kita bibitawan. Tahimik si Elena. Hindi pa siya sumasagot, ngunit ang titig niya kay Kara ay hindi na malamig. Hindi pa rin mainit. Pero malinaw, may pag-asa.